I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Nangyari ito kahapon noong ako ay pauwi na from Cuenca to Mabini. So meron tayong pinuntahan na isang napakagandang resort na kung saan ay doon nga i-celebrate yung birthday ng aking pamangkin. Napakaganda talagang halos maghapon din kami doon. So itong mga oras na to, mga bandang alas 5 pasado na, at nandito na tayo sa tapat ng pinagkrusan, yung pakaliwang kalsada papunta yan doon sa may bypass road sa may Catalina, at ito naman diretso ng Alitagtag. So, kita nyo naman yung sikat ng araw at medyo pababa na siya. Napaka smooth nung aking takbo. Bagamat may mga kalsada na ginagawa kagaya niyan na kailangan mo mag-ingat, marami rin tayong mga nakakasalubong, yan, mga siklista, mga motorista, mga kapwa riders natin na siguro pauwi na rin buhat nga sa isang mahabang biyahe sa kanilang mga tahanan. May mga nakikita tayo na mga rider na hindi naka-safety gear, naka-helmet, lalo na siguro yung mga rider na taga dito din lamang sa lugar na to. Minsan lalabas lang sila para bumili ng mga kailangan nila, hindi na sila nag-helmet, which is maling-mali mga buddy. So itong video na to, gusto ko lang ikwento sa inyo, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung nangyari sa bandang huli. Halos ilang buwan na rin tayong nagmumotor, at nakaranas na rin tayo ng pagsemplang, pero ito sarili nating kagagawan. Merong isang time na ipinakita ko rin na kung saan ay binangga tayo sa hulihan ng isang jeep, di ba? So maling-mali doon yung jeep, alam naman niya, kita naman niya yung motor natin, pero siguro hindi nakapag-control. Ang bottom line dito mga buddy, kahit na anong ingat natin sa kalsada, kahit na matalas yung ating mga mata, lalo na yung mga nagmumotor, minsan nagkakaroon pa rin tayo ng aksidente na ang may kagagawan ay yung mga kapwa riders natin, lalo na yung mga delinkwente nga magpatakbo, yung bigla-bigla na lang sumusulpot, ayan, di ba? So iyan ang ikukwento ko sa inyo sa biyahe na to, kasi palagi nating inuulit-ulit na lang yung safety. Yan, kung nakikita nyo, hindi lang halata, pero yung suot ko dyan, meron akong elbow at saka knee protector. Napakalaking tulong yan. Kahit na wala yung body armor ko na hindi ko nga naisuot, at least kahit pa paano protektado, at hindi natin kinakalimutan na mag-helmet. So sa kalsada na to, nandito na tayo sa sa mismong bayan ng Alitagtag. Ayan yung kanilang napakagandang simbahan, at mukhang may idaraos or maaaring na idaos na kapiyastahan dito sa lugar na to. Napakaganda nitong Alitagtag. Kung tandaan niyo yung ating pinuntahan dito sa may Lawit Dila Beach, ito dito sa way na to, sa may kanan ko, yun yung yung arko na yun yung papasok doon sa Lawit Dila Beach. So hindi tayo masyadong tumatakbo ng mabilis. Kumbaga kontrolado natin palagi ang ating motor. At syempre lalo na kung ang kalsada ay medyo hindi maayos ang pagkakagawa, minsan may mga buhangin. Yan ang kalimitan na nagiging cause ng aksidente, yung mga loose gravel. Minsan pag maulan naman, yung may mga langis sa kalsada. Yan, kaya yun yung dapat natin na pagtuunan ng pansin bilang mga rider. Kaya kita nyo, ang bibilis pa nga ng ibang mga rider eh. So dito sa tagpo na to, tayo ay papunta na dito sa intersection na kung saan yung kaliwa ay papunta sa Muzon,
at yung diretso naman ay papunta sa Santa Teresita, papunta sa Lemery. So napakaganda ng kalsada dito sa may parting ito ng Alitagtag. Tanda ko noon itong kalsada na to, napakano pa, may mga part pa na lubak-lubak talaga. Yan, kita nyo yung rider na nasa unahan, mukhang nagmamadali at sumisingit. So tayo naman, ginagawa rin naman natin yan, pero pag alam natin na safe, pag alam natin na clear ang paligid. Ayan, kita nyo, ang bilis. So di ba? So pag tayo nandito sa right side ng kalsada, titingnan din natin itong mga nasa kanan natin, ano, yung mga nasa shoulder, yung mga lumalampas sa atin. At isa pa nga palang technique na natutunan ko, lalo na kapag ganitong traffic, huwag tayong tututok sa likod ng sasakyan. Kasi nangyayari nga minsan na dahil nga motor lang yung gamit natin, na babangga tayo sa likod dahil ang akala nung ibang motorista dire-diretso pa. So ako, pag ganitong halimbawa traffic, sa right side tayo palagi, para at least kung bumangga man yung nasa yung mga nasa likod natin, hindi tayo mahahagip. Ayan. Tsaka itong kalsada naman to, kagaya nga nito, napakaluwag naman, napakaluwag. Dito palagi tayo sa center. Yan, halabang ganyang kaluwag, para mas madali tayo makapag-react. Kasi kung nandito tayo sa mismong gitna, may mga mag-overtake mula dun sa kasalubong natin, mahirap na baka tayo ay mahagip. So itong kalsada namang to ay punta na tayo sa Muson. Yan. So dito na mangyayari yung sinasabi ko, at kayo na yung humusga mga buddy, kung ako ba ang may mali o itong rider na to na nag-overreact lamang sa aking ginawa. Yan. So bilang isang motorista, kailangan din natin na maging pasensyoso tayo, magpakumbaba tayo, at huwag maging mainitin ang ating ulo. So ito na, yan, dito na mangyayari yung sinasabi ko. Nandito na tayo ngayon sa Muzon, at yung kalsada na yan ay papunta naman sa Bawan. So medyo nagkaroon ng konting traffic. Ayan, pero tuloy-tuloy pa rin naman yung biyahe natin. Dito na mangyayari yung sinasabi ko na encounter, ay ang motor na yan. So binusinahan ko siya dyan mga buddy. Although nagsisignal naman siya, syempre kita nyo naman yung kanyang pagtingin sa kanan niya na medyo late na. So nagulat siguro doon sa busina ko. Ayan, kita nyo, walang helmet, naka shorts. So tumigil siya dyan, siguro hanggang dyan lang siya. Akala ko nga hinihintay niya ako Okay, so ulitin natin mga buddy. Nakikita ko naman na nagsisignal siya na kakanan siya. Ayan, nung binusinahan ko siya, nagulat siguro. At yan, dumidikit siya sa akin, nagpo-provoke siya. At ang sinasabi nga niya dyan ay, kala mo naman kung sino makabusina tapos panay ang busina dyan sa tagpo na yan. Binubusinahan na niya ako. So ako naman, patay, mali siya lang. Wala akong ginawa, hindi ako react sa ginawa niyang yan. Pero kung ibang rider kaya mga buddy, kung mainitin ng ulo at na-provoke dun sa mga sinabi ng rider na to, ng isang kamote rider na to, bakit kung masasabing kamote, walang helmet, naka-short, diba? Kahit pa sabihin na napakalapit ng biyahe mo, pero kailangan mag-helmet ka para mas safe. So kung nag-react ako at dun sa pagtigil niya doon sa kalsada, bumaba ako, anong posibleng mangyari? Diba? Maaaring mag-away kami, maaaring magkasagutan kami. Ako, ang ginawa ko, pinalampas ko na lang, kasi alam ko useless na makipagtalo kapag ganito klase yung tao.
pinipili ko kung ano yung battle na lalabanan ko. Hindi ibig sabihin, ito tandaan ninyo mga rider hindi ibig sabihin na umiwas kayo takot kayo. Kailangan nyong balansehin ang sitwasyon at magpakumbaba na lang kayo. Hanggat hindi kayo nagkakaroon ng physical na away, kung halimbawa na nanuntok siya, doon siguro. Pero kung mga salita-salita lang yan, pabayaan na natin. Ang mahalaga ay makauwi tayo sa pamilya natin, kasi ang ganda ng buong maghapon mo, tapos hahayaan mo lamang na isang kamote rider ang sisira nito sa bandang huli, hindi ba? So yun mga buddy, yung aking gusto lang na ipaalam sa inyo na lahat ng mga motorista ay nakakaranas ng ganito. So it's up to them kung paano nila i-handle ang sitwasyon. It's up to them kung paano nila kukontrolin yung kanilang sarili. Hindi naman siguro makamamatay yung mga masasakit na salita, lalo na sa hindi mo kakilala. Kung mga ganun lang naman na provoke ka, pabayaan na lang natin at huwag na natin silang pansinin. Okay? So yun lang mga buddy, and I hope may natutunan kayo dito sa nangyari sa akin kahapon, at sana may apply nyo rin na kung paano ko inandel, kung paano ko hindi binigyang pansin yung mga sinabi ng isang kamote rider na yan. Maraming salamat. Brad, ginawa ang busina para gamitin sa tamang pagkakataon para magbigay ng babala sa kapwa motorista at ipaalam sa kanila ang iyong presensya. Kung masyado kang sensitibo sa bawat busina na maririnig mo sa nakakasalamuhan mong motorista, aba, hindi ka na babagay bumiyahe sa kalsada.